Napansin natin, Kong, itong mga nakalipas na buwan, nagkaroon po ng Marcoleta fever, Kong, eh. Parang ang daming tao gusto naghahanap sa inyo ngayon. Parang gusto lahat kayo makadaong pampalad. Ba't kayo nagkaganon? Siguro ang sa akin lang naman, Opo, Nelson, pagtaya nyo sarili, opo. Sa akin lang siguro, pangkaraniwan na kasi sa ating mga kababayan, kahit sino, yung pag nakita nilang meron kang ipinagtatanggol na karapatan. Opo. Parang pag nakita nilang nagtatanggol ka sa isang nakikita nilang katwiran, at kahit papano, nababalansin nila eh. Opo. Tinitingnan din nila siguro yung sagutan. Napapansin nila siguro na, teka, mukhang matatag yung paninindigan ng isa. Bakit yung mga tumatayo parang nanggugulo lang? Wala namang may paliwanag na hindi nila masira yung inyong paninindigan eh. Bakit? At saka nakikita namin, naman, ang inihintay namin talaga, sagutin siya. Sa paraan na maaring ma-overcome yung kanyang argumento. Katwiran por katwiran na niya, tawag, di ba? Baka may mas malinaw o may superior na argument na maaring matakpan yung kanyang sinasabi. Hindi namin makita. Parang yun sa kanya yung tama eh. Ngayon, lumilitaw na hindi lang isa, hindi lang dalawa, parang pinagtulong-tulungan naman yung tao. Nako. At hanggang sa makita namin na katapus-tapusan, tinanggal siya sa mga komite. Wala naman kaming nakitang naging pagkukulang niya o kasalanan. Maliban dun sa gusto niyang panagutan yung katwiran na kanyang gustong panindigan. Baka ganun ang nakita nung marami kasi naghahanap ng paliwanag ko. Bakit nyo ginawa ito? Tapos walang sagot eh. Para sabi lang, noted, Your Honor, note lang namin yan. Pero para ipaliwanag din, sagutin kung anong dahilan, bakit niya ginawa sa inyo, wala akong eh. Kamukha nung sinasabi mong noted. Opo. Ipinalitaw ko na nakalabag sila nung katwiran eh. Doon tuntunin. Opo. At binanggit ko yung yung mismong tuntunin. Opo. Sabi ko, Rule 17, Section 124. Yan, sinitas pa ninyo po. Kung titingnan mo, huwag na po ninyong basahin yung nasa una. Pumunta na kayo sa paragraph 5. Itinuturo ko sa kanila eh. Opo. O di po ba nakalagay dyan, kabawal-bawalan? O sasabihin nila, noted. Noted, Ang siyempre, in-expect ko doon, Nelson, magpapasya yung magpapasya yung komite. Sa pamagitan ng chairman, halimbawa, sinabi ko na yung may mali. Opo. Meron nga yung mga katwiran. Ayan, baka hindi, para... Mr. Chair, hindi po mali yun. Nagkamali po si Kong Dante. Yun, dapat ganon. Hindi po niya nakita na meron pa pong kakambal na provision doon. No, di ba? Ito naman po yung nakalagay dito. Yan. Magtatalo ngayon. Ngayon, makikita nila, magbubutahan ngayon kung sino yung nasa tama. Wala namang sumagot eh. Wala po. Basta sinabi na lang ng chairman, noted. Sapagkat, hindi na siguro dapat pagtalunan kasi hindi ka na miyembro dito. Aba, hindi ganun ang Pilipino, Jen. Nag-iisip na ang tao ngayon. Hindi ganun ang Pilipino. Opo. Mukhang nagkulang sila sa punto na yon kung ano. Well, siguro sa ibang araw, kung itutong ko yung pangalawa, sa mahalagang bagay, napag-usapan natin yung kooperatiba, importansya. Yun hong importansya naman ng barangay, napakadami nito, Kong. 42,000 ito sa buong Pilipinas. Palagi ko ngang sinasabi, nung isang araw, kailan ba ito? Kahapon yata, na-interview tayo doon sa isang, ano yung tawag ba yung kamukha nung ginagawa ni Katunying? Opo. Podcast ba yun? Podcast, live, opo. So, inimbita ako doon. Sabi naman itong mga team namin, mabuti kanyang makapagpaliwanag kami. Meron silang mga ilang tanong na maaring ito'y makagaganda sa makakadagdag sa pagpapaliwanag. Kasi mukha namang very basic yung mga tanong. Pero kailangan malinawan. Di pumunta ako ron. Ang isa sa mga itinanong nila, ano po yung may co-contribute ninyo kung sakaling kayo po ay palarin sa susunod na eleksyon. Isa sa mga naimungkahi ko, Jen, Nelson, yung siguro kako yung dapat nating gawing isa sa mga dapat na maayos natin ay yung oversight function ng Congress. Kasi sabi ko, kakambal ito kako nung paggawa ng batas eh. Ano kako yung magiging maganda kung sakasakaling nakagawa tayo ng mabubuting batas
Opo. Ngunit yung pagpapatupad nito ay hindi naman Nababaliwala, opo. hindi naman nababantayan. Sa mga katwid, isipin ninyo ako, napakahirap para magpasa ng isang batas. Aha. Totoo po. Kung minsan suswertehin ka na kung nakapagpasa ka ng batas na, halimbawa, nakatatlo kang batas sa loob ng isang termino mo. Kasi yung proseso ang mahaba rito eh. Totoo po. Di ba? Magmula sa komite, makikipagdebate ka na ron. Lahat na ng mga objection, nakikita mo na ron. Maaring magpasya sila o magrekomenda ng amendments. Hanggang sa pagdating sa second reading, Opo. merong committee amendments, merong individual amendments, talagang tatayo ka ron. Opo. Hanggang sa iyan ay mabasa sa pangatlong pagkakataon. At hindi ka natatapos doon. Makikipag-ugnayan ka rin doon sa Senado sapagkat yung counterpart bill, Importante po yun. ganun kasi ang proseso eh. Yes po. So makikiusap ka ron, gagawa ka ng paraan para sa ganun ay maipakita mo rin sa kanila, kailangan ito. Kasi kung walang counterpart doon, Wala rin. mamamatay na lang yung bill mo, sayang ang ginugol mo rito. Totoo po. Sa mga tweed, kung minsan gugugulin mo yung buong termino mo para makagawa ka lang ng isang batas. Isang batas lang po yan, Oh. Gaanong panahon? Hindi lang panahon. Siyempre, yung resources na ginamit ng Kongreso, yun lang pag-uusap namin doon. Yung ginasta naming panahon, ginasta ng man hours, hindi ba? Yes. Yung empleyadong ginamit namin, lahat ng kasangkapan na ginamit doon, pati pagkain namin lahat na ginugugol namin dyan, para lamang makonsider ang isang batas. Pagkatapos ngayon na ito'y magawa mo, Opo. pababayaan mo na lamang. Naku. Kailangan babantayan mo rin yun. Kaya sabi ko nga, kasing halaga din nung nagawang batas yung pagbabantay nung kanyang pagpapatupad. So yun yung oversight power ko. Yun ang palakasin mo. Yun. Sapagkat palagi na lamang, napakarami na, nilalagay mo lang sa cabinet. Opo. Walang iniwan sa kayong dalawa, bumili kayo ng ang dami yung t-shirt, ang dami yung... Ilalagay nyo lang sa cabinet, di nyo naman Tinago sinusuot. lang. Wala rin. Ano ba yun? Dekorasyon? Oo. Mabuti na lang kung halimbawa mapaglumutan doon at kakainin ng ipis halimbawa. At least yung ipis na kinabang. Pinag-uusapan natin dito. Kaya mo batas nga ito ginawa yun eh. Opo. Tama. Para sa ganun, makatulong sa ating mamamayan. Oho. So, doon kung ang pag-uusapan natin yung oversight power ko, doon sa... Yung sinasabi mo kanina, Opo, local yung sa- government Ayan, code. local government code. Tsaka siyempre, yung mga barangays natin. O kailan ba nagawa ang local government code, Mr. Avatar? Ako, ano pa Nelson. po? Nene Pimentel yan po, naalala ko. Father of local government code. Anong taon Ginawa ang nung local maipasa government ang code. local government code? Mga tagal na yan. Republic Act Oho. 7061 na tayo. Oho. Kasi natatandaan ko yan, Nene Pimentel lang nagpasa, kaya tawag sa kanya. 1991, tama ba yung Avatar? Yan. The 1991 Local nga siguro. Government Code, Oh, yan. also known as RA 7160, was enacted on October 10, 1991. Oo, Yun, yan. sakto nga. Oo. Anong ang Republic Act 7160? 7160. Oh, Oho. was enacted in 1991. Yes. Oho. October 10. So, ilang taon nang Lapit nakararaan? na pala anniversary ko. Oho. Ilang taon nang nakararaan? Mahina talaga ito. Tagal na, no? Kaya kami nag-broadcaster ko, mahina kami sa mat. 33 taon nang nakararaan. Kasi tanda ko na pala. Grabe, Sa no? October 10. Sa October 10 kong. Oo. So, ibig sabihin, ito yung pagpapalakas ng local government natin, ng mga lokal na pamahalaan. Oo, yung kanyang declared policy, yung pinakalayunin kung bakit ginawa yung batas na ay para mapatatag ang Opo. mga local government units. O ano-ano yung mga local government units. Opo. May probinsya ka, Oho. may syudad, may munisipyo, may mga barangay. So puntahan natin ang barangay. Barangay Sapagkat ito po yung muna. mga pinakamaliit Ito yung nasa laylayan na ko. unit, pampolitika na ng ating bansa. Kanina may sinasabi kang bilang ng mga local governments. O more or less, mga 42,000 Mga barangay. po. Opo, 42,000 sa buong Pilipinas yan kong. Ilan sa palagay mo sa mahigit na 42,000 barangays ang nakatitindig sa kanilang sariling paa? Ibig sabihin, Oho. hindi sa palaging nakaabang ang mga palad na pupunta sa congressman, Nako. pupunta kay mayor, pupunta kay gobernador, pupunta sa Malacanang, Oho. nahingi ng kung ano-ano. Wala po kaming ambulansya,
wala po kaming rescue vehicle. Nako. Ito po drainage namin ay ganito. Wala po kaming ospital. Oho. Wala po kaming barangay hall. Nako. Di ba? Oho. Wala po kaming resettlement area. Yung drainage po namin ay puro ganito po. Wala pong maparadahan ng mga tricycle. Oho. Napakarami pong yung tanod po namin ay kukunti, samantalang napakalaki po ng area namin.